naming dumaan sa Vigan, dumiretso na kami dito sa Ilocos Norte. Yan, nagpahinga lang kami saglit after mga 2 hours. Nagyaya na din si Papa na ipasyal kami dito sa Ilocos Norte para naman masulit yung bakasyon namin. Bali 4 na araw lang naman kami dito. So kahit medyo umuulan, yan kasi nung time na pumunta kami dyan, medyo may bagyo yan kaya maulan. Actually yung sa Vigan namin, yung sa Vigan vlog, maulan talaga yon. So ayan, lumaban lang kami ng pasyal kahit umuulan. Yan. Ang unang itinerary namin guys for our first day, actually half day lang sa Ilocos Norte, is iikutin muna namin yung Lawag Town proper at saka punta kami ng Sarat. So ayan, ang una naming pinuntahan sa Sarat is yung Sarat Church, or also known as Santa Monica Church. Yan, very historical din itong simbahan na ito guys. Tapos sa loob niyan, merong mga ruins. Ang ganda niya. Yan. So makikita nyo, ayan meron akong picture ng clip dun sa kuha namin dun sa loob. Yan, ang ganda rin. Parang napansin ko dito sa Ilocos Norte, may mga bell towers yung nila, mga simbahan. Sa loob guys. So sabi dito, Santa Monica Parish Church, 137-meter long rectangular nave, the longest in the country, according to the Cultural Center of the Philippines Encyclopedia of Philippine Arts, served as the setting for Irene Marcos's Grand March to meet Gregorio Araneta during the 1983 wedding of the century. Celebrated as the largest church in Ilocos Norte. Ito pala yung pinakamalaking church dito sa Ilocos Norte. The church was built in 1779, taking a whole decade to finish. Yun. So naano na rin pala siya ng earthquake. Tapos buttress walled and with red bricks sculptured in earthquake baroque. Yan, look yung mga red bricks niya. Yan. And neoclassical architecture. The church has a unique system of wooden roof trusses numbering around 480 logs of hardwood molave. Pasok tayo sa loob. Wow, ang laki. Actually, ngayon na ako nakapasok dito. Yeah, this is my first time in this church. Ngayon na ako dito. Kasi hindi ako masyadong pumunta dito sa Ilocos. Ang ganda look naman. Wow. Ayun yung sinasabi na red brick. Ito pala yung pinakamalaking church dito sa Ilocos Norte. Guys, ang ganda. Wow. Ganda naman. Talagang parang lumang-lumang style na. And look at that. Parang pansin ko dito sa mga simbahan dito sa Ilocos. Parang yung ganyan, ganyang side na architecture. Yan ba yung tinatawag na Baroque style? I'm not really sure. Pero sabi di ba Baroque?
Plaza del Palacio Real. Parang mga intramuros to ha. Wow. Parang nasa ano tayo, Cambodia, yung mga ruins. Diba? Pwede. Doon no, kunyari, tapos nakataas ka, nakatingin ka sa taas. Ay, sandito pa rin tayo sa Sarat. Yan, oh, Sarat, Ilocos Norte. O, diba? Ang ganda din dito. Nasa likod yung Santa Monica Church. Ito daw yung ancestral house ni na Apo Lakay. Picture naman tayo dyan. Oo. Dito na raw tayo sa Lawag. Wala kang makikitang kalat na dyan. Meron yung mga dahon-dahon, hindi naman kalat yan. Anak lang yan. Tsaka yung mga kalsada magaganda, no? Ano? O lalo na pagpapunta tayo dun sa Pagudpad, ang ganda ng kalye doon. Nagluluwag yung kalye na to. MMSU Mariano Marcos. Ayan. University. Dito siya nag-aaral. Grade 10. Ah. Hindi, malapit lang yan. Umikot lang tayo. Malapit lang, no? Ano yan? Ayan, no? Meron nga sila. Ang tawag dyan? Ito yung stadium naman. May stadium nga sila eh. Bago, dito yan. Ang ganda ha? 2000. Bago to pa? Ongoing ang construction. Ongoing ang construction ng stadium dito sa Lawag. Oh. Bongga. 2025 yata dito ang palarong pambansa. Oh. Kaya ginagawa. Kaya ginagawa yan. Pati yung housing nila diyan mga yan. Dito naman ang Ilocos Norte College of Arts and Trades. Dito naman kami graduate ng high school. Ito ang National High School. Bila. School of Arts and Trades ito. Ito yung National High School. Magkalaban yun. Dati magkaano yan. Nakarating na kayo ng Ilocos Norte. Ito na pa nakasentro ng Kaya traffic na. Ito na ang sentro ng Ilocos Norte. Buti nga ganito ang kung ayan. Marami. Kalat na eh. Nung nag-open ng franchise ang 7-Eleven, nagkalat sa Lawag, San Nicolas. Halos lahat na ng bayan may 7-Eleven na. Diyan yung bilihan ng mga daming sa bago tayo umalis pa daan tayo dyan sa bago kami umalis, ang dami nagpapabili ng mga chichacorn. Tayo sa sentro. Ayan yung Ilocos Norte Capitol. Capitol. Makita naman yun. Kapitolyo ng Ilocos Norte. Lapit tayo para Mamaya bababa tayo dun.
Diba meron, andun pa naman yung lawag na sign, diba? Sige. Picture kayo dyan. At dito ako maghintay. Yan, nandito tayo sa Ilocos Norte Capitol. So, ito yung pinakasentro ng lawag. Ayan. So, ito yung kanilang Kapitolyo. Ganda, diba? Guys, so ikot-ikot tayo dito, pasyal-pasyal dito sa Lawag Capitol. Ayan. So meron dito yung mga nag-iihaw-ihaw. Ayan, tingnan nyo. Ayan. Diba? Ganda rin dito sa Lawag eh. Tapos ang inis. Kaso wala na yung nakalagay na Lawag na pangalan doon. Kasi binagyo daw. Papapicture sana kami doon eh. Guys, wala na yung lawag na nakalagay doon kasi binagyo. Ayan. Guys, ito ang Ilocos Norte Capitol at night. Ayan. Dito tayo sa Robinsons Mall, Ilocos Norte. Oh, may Uniqlo. Yung mga ano dyan, may Accenture doon. Laki-laki. Oh. May H&M. Kompleto dito. Hindi ka na lalabas ng ano. Hindi ka na may pupunta ng Manila. Nabilaan itong ano. Di ba dati anak ito lang? Ito lang noon, pero katapos dito, binili ng Robinsons itong ano na, hindi nakasali yung hindi na si Mayor Valdez. Sarili na ng ano ito, Robinson. Ng Robinson. Kaya nagpatayo na siya ng bagong ano. Extension. Oo, ito. Dati ito lang eh. Ngayon, nagkaroon na siya dyan. Oo nga. Siguro getting there na sa Antipolo. So, ayan guys, second day namin ngayon dito sa Ilocos Norte. Ayan. So, maaga kaming pinag-prepare ni Papa. And then, dala na namin yung mga gamit namin. Kasi later, kami ay mag-overnight sa Pagudpud. So, ang biyahe namin ngayon is up north siya. So, yung mga tourist spots na makikita sa northern portion ng Ilocos Norte, yun yung pupuntahan natin. Which is, ang unang-una is yung Cape Bojador Lighthouse. So, yan yung una nating madadaanan. And then, after that is pupunta naman tayo sa Kapurpurawan Rock Formation. And then, after ng Kapurpurawan is diretso na yan ng Pagudpud. Yan. So, nagbabiyahe tayo. Si Papa pa din ang ating tour guide. Guys, andito na tayo sa Cape Bojador Lighthouse. So, yung mga sasakyan kasi is hindi na siya pwedeng umakyat dun sa loob. So, sa taas pala, dun sa pinaka-lighthouse. So, may parking space dito bago kayo umakyat. And then, dito sa parking space na to, merong mga nagtitinda ng mga souvenirs, mga t-shirts na mabibili din ninyo sa murang halaga lang din. So maraming mga designs yan. Makikita ninyo iba-ibang designs ng mga t-shirts, may mga keychains, and then may mga ref magnet din kayong mabibili. Yan. So mura lang din siya guys. So kung gusto niyo bumili, dito na rin kayo bumili. Naglalakad na kami guys, paakyat dun sa lighthouse. So, mga less than 10 minutes hike lang naman. Hindi naman din siya masyadong paahon. So, kayang-kaya naman ang akyat. Kita nyo naman si Papa, 'di ba? Naglalakad pa siya. Kayang-kaya pa. Ayan. So, hindi na naman siya
medyo mahirap akyatin, kaya okay lang din. Pero may mga tricycles naman doon sa parking area na pwede ninyong sakyan. Hindi ko lang natanong kung how much yung pamasahe dun sa tricycle para ihatid kayo sa taas. So, ayan guys, nandito na tayo sa taas. Ayun na yung lighthouse. So, aakyat tayo doon. Yan, si Papa hindi na raw sasama. So, kami-kami na lang ang pupunta. Yan. So, syempre, nakailang beses na rin naman tayong akyat dito. Pero yung mga kasama natin ngayon na mga batch na ito ay first time nila dito sa Ilocos Norte. So, sasamahan natin, papaakyat doon sa pinakataas ng lighthouse para makita natin kung ano yung mga na makikita doon sa loob ng lighthouse. Guys, nandito na tayo sa loob ng lighthouse. Parang ang entrance fee dito ay 10 pesos or 20 pesos yata per head para makapasok. Yan. So, lilibutin natin itong lighthouse na to. Actually, yung pinaka taas na papunta, may stairs kasi paakyat dun sa lighthouse. Parang hindi na siya pinapapasukan. Hindi na siya pwedeng akyatin ngayon. Pero last time kasi na pumunta kami, pwede pang akyatin. So, itong lighthouse na to ay nagsisilbing tanglaw pandagat. Simula pa nung tinayo siya noong 1887 hanggang sa kasalukuyan. So, kasi itong yung dagat na nakikita natin doon sa background, yun yung West Philippine Sea. So, kitang-kita siya pag kasi 'di ba mataas itong Cape Bojador. Yan. So, ikutin natin yung mga lighthouse. Ayan, merong mga parang merong mga yung mga remains ng mga unang-una pa na nag-stay dyan sa lighthouse. Siguro yan yung mga higaan ng mga nagbabantay dati. Ayan yung mga pictures na mga nung una pa na kinuha nila. Ayan. So, ito yung kwarto. Ayan yung higaan. Yan guys, yung sinasabi ko na dati nun, nakakaakyat pa yung mga tourist dyan sa taas, tapos mag-picture. Alam ko meron kaming picture dati dyan eh. So ngayon kasi, close na yung hagdan, papaakyat. Sinarado na nila. So hindi mo na pwedeng akyatin yung pinaka-lighthouse. Parang mag-picture ka na lang sa background. Yan, so ikot pa tayo guys. And then after dito sa lighthouse, diretso na tayo ng Kapurpurawan. Ito guys yung sinasabi ko na hagdan. Yan, so nagpa-picture na lang kami dyan. Tapos na tayo guys doon sa Cape Bojador Lighthouse, and then biyahe naman tayo ngayon going to Kapurpurawan Rock Formation. Yan guys, so makikita ninyo ang ganda ng kalye dito sa Ilocos Norte, 'di ba? Yan. So dito sa left natin, ayan na makikita ninyo yung dagat. Yan daw ang West Philippine Sea. Yan na siya. And then diretso lang 'yan. Ayan guys, malapit na tayo sa Kapurpurawan Rock Formation. Yan, nakita nyo na yung karatula nun. And then, magle-left turn na tayo. Yan, papasok yan. Yan. So, left turn na. May mga naman, may mga signages naman going there. Yan. Andito na tayo guys sa drop-off point ng Kapurpurawan Rock Formation. Yan, so makikita ninyo, 'di ba? Ang daming mga windmills na diyan. So mga malalaking windmills 'yan.
So, nasa palibot ng Kapurpurawan rock formation yung mga windmills. Yan, kaya kahit ano na naglalakad kayo going doon sa pinaka-rock formation, yan, nasa background din nyo yung mga windmills. Ayan guys, so doon sa galing doon sa taas, pababa yan, maglalakad kayo ng konti. Ayun, so naglalakad na kami, papunta doon sa pinaka-rock formation. So siguro mga mga saglit lang naman na lakad, siguro mga 15 minutes na lakad, tapos para marating ninyo yung pinaka rock formation na yung kulay puti ng mga bato. Yan, yun nga lang guys, medyo pag summer, magdala kayo ng payong kasi as in sobrang init. So pumunta kami ngayon ay August, so tag-ulan siya. Actually nung time na yan is medyo bagyo. Maswerte na lang kami at tumila na yung ulan nung namamasyal kami. Pero kahit ganyan yung weather, mainit pa rin kasi wala namang mga puno na masisilungan like that. So ayan, so magdala kayo ng payong and sunscreen. So ayan na siya, ang ganda, 'di ba? Yan, so maglalakad kayo papunta doon sa rock formation na yon. Pero kung ayaw nyo namang maglakad, meron naman kayong option to ride a horse. Ayan, so may mga nagpaparent ng mga kabayo dyan para sumakay kayo papunta doon sa pinaka rock formation. Hindi ko lang din natanong kung how much kung sasakay kayo ng kabayo. So, at least, hindi na kayo mahihirapang maglakad, hindi na kayo mapapagod, diba? Pero mas better din na maglakad para ma-enjoy ninyo yung beautiful scenery papunta doon sa pinaka-rock formation. So, ayan, nakikita na natin yung parang ulo nung Kapurpurawan rock formation. So, hindi na siya pinapapuntahan. Pero dun sa likod niyan, andun pa din naman yung, pwede naman kayong pumunta. Pero dyan sa mismong pinaka-head na yan, bawal na siyang akyatin. And then nga pala guys, nakalagay doon sa parang entrance, bawal magpalipad ng drone dyan sa area na yan. Yan. So makikita ninyo guys, diba? Ayan guys, biyahe na tayo ulit. Tapos na tayo sa Kapurpurawan Rock Formation. Going to Pagudpud na tayo. Pero meron kaming nakita dito na parang stopover. Ayan, so huminto kami dyan saglit. Sabi ni Papa parang may magandang view daw dyan na overlooking ng Bangi Windmills. Ayan, so yung Bangi Windmills, yun yung mga nasa gilid ng dagat ng mga windmills na magkakahilera. So makikita ninyo dito sa taas na ayan. So medyo malabo lang kasi yung camera, hindi siya ma-zoom ng maayos, pero ang ganda ng view niyan dito guys. Yan. So mag-stop din kayo diyan, magpa-picture kayo like that. Yan. So, nag-stop over kami saglit. And then, after this, diretso na tayo ng Pagudpud.